Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 6 ng paggawa natin ng treehouse dito sa taas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit ko pero itong sinubukan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kukuha pala kami dito ng baga kay mga kapugi. Isang uri din ito ng kawayan pero maliliit ang katawan. Nagagamitin natin na pandinding dito sa ating treehouse. At habang inaantay ko dito ang aking biyanan, ay pinuputol ko muna dito yung mga sobra na kahoy dito sa ating kubo. Para maganda naman tingnan sa malayo itong ating treehouse. Yung mga kaya ko lang abutin yung aking inalis dito mga kapugi. Pati na rin itong ating ginawang sahig. Pinawasan ko lang din itong dulo ng kawayan para maganda na din tingnan. At nakakabawas din ito ng bigat dito sa taas. Maya't maya ay dumating na dito ang aking biyanan dahil kukuha kami dito ng kawayan. Taas. Yung mga sabi dyan na hindi makakit yung aking biyanan nandito na sa taas. Yan, nagpapahinga kami dito. Nagkakawa tayo ng kawayan mga kapugi. Yan, bagaka ito ang tawagin namin dito sa Bicol. Ito yung gagamitin natin na dingding dito sa ating treehouse mga kapugi. Hindi ko na pinakita ang pagkuha namin dito ng kawayan dahil medyo malayo yun mga kapugi para hindi din tayo ganong mapagod sa paghahakot nito. At yung aking biyanan ay bumaba na din dito ng bundok. Sinamahan lang niya ako kumuha ng kawayan mga kapugi. Kaya ngayon ay solo na naman ulit ako dito sa taas ng bundok. Ang una kong ginawa dito ay nagsukat muna ako sa taas ng ating treehouse para malaman kung gaano kahaba ang kailangan natin na kawayan. At dito ko na isa-isa pinutol sa ibaba para hindi na tayo mahirapan kapag hakutin na natin ito pa itaas. Pero bago natin ito dadalhin sa itaas mga kapugi, ay dinala ko muna ito doon sa may drum na may laman na tubig ulan dahil huhugasan muna natin itong kanyang katawan. Ginamitan ko din ito ng gloves mga kapugi para maalis ang mga nakabalot na dumi dito sa kawayan. Pero yung mga mahirap nang tanggalin ay akin na itong pinabayaan. Hindi lang yung dumi yung ating inaalis dito mga kapugi. Kinukuha din natin dito yung parang balahibo dito sa katawan ng kawayan. Yung kasi ang nagpapakati sa ating balat mga kapugi at yung binaratang kong kahoy dito kanina ay dadalhin ko muna ito doon sa itaas. At pagkatapos matuyo itong ating kawayan ay dinala ko na kagad ito malapit sa ating treehouse. Inayos ko lang din ito sa pagkakalagay at balat lang din ng kahoy ang ginamit ko dito ng pantali mga kapugi. Pinigpitan ko lang ito ng maigi para hindi ito madudulas kapag atin na ito hinihila pa itaas. Pagkatapos kong dinala lahat ng mga materyales dito sa taas ng kubo, ay gumawa na kagad ako dito ng ating pangdingding mga kapugi. Bale, ang diskarte ko dito ay ipitin ko lang itong maliliit na kawayan at sinigurado kong matibay itong kanyang paglalagyan. Paglagay natin dito ng kawayan mga kapugi ay hindi natin biniyak, bali inipit lang natin ito. Malilit lang kasi yan mga kapugi. Ganon din dito sa kabila at lalagyan pa natin yung papag-papag dyan. Kulang pa. Pahinga lang muna tayo. Habang nakaupo ako dito at nagpapahinga ay naisipan kong gupitan itong dahon ng anahaw dahil parang nakasagabal dito. Habang tumitingin tayo dito sa mga magagandang tanawin, binawasan ko lang ito ng kaunti mga kapugi. Pagkatapos ay pinutol ko din itong sobra na kawayan, pinantay ko lang din ito sa bawat kanto mga kapugi. At naglagay na din ako dito ng kawayan para lumapad itong ating sahig. Pinantayan na natin mga kapugi yung papag-papag natin. Bali nag-stin na ako dyan. Tapos naglagay na din ako dito ng kawayan. Ayan. Tapos ang gagawin na lang natin yung dingding na naman. Yan. Pagkatapos nito, lagyan natin ito ng harang. Lalagyan lang natin ito ng harang pero hindi na natin lalagyan ng dingding mga kapugi. Balik kahoy lang para may magandang view dito. Ngayon, dahil baloktot ito, gagawin na lang natin mga kapugi para pumantay siya. Ito mga kapugi. Ayan. Tapos, ito na. Ayan. Ba? Tuyo na siya. Yan maganda kasi mas matibay. Babalok na lang natin.
Ganyan lang yung mga kapugi yan, pantay siya. Yan. Nasa dulo. Palit-ulit lang natin yung gawin hanggang sa umabot siya dito. At ang naubusan na tayo ng materyales dito sa taas, ay kumuha ulit ako dito ng kawayan sa ibaba mga kapugi para tuloy-tuloy ang paggawa natin dito ng dingding ng ating kubo. Bali ang gagamitin pa din natin dito na pang-ipit ay itong biniyak na kawayan. Dito lang yung kawayan natin mga kapugi para may hangin makapasok dito. Para tumibay pa ito lalo, lalagyan ito natin ng maliliit lang na pako. Matibay na ito mga kapugi. Pakuha lang natin ito. At nung natapos na tayo dito sa paggawa ng dingding, ay naglagay naman kagad ako dito ng kahoy dito sa gilid. Pinatibay ko ito ng maigi mga kapugi para kahit sumandal man tayo dito ay hindi tayo mahuhulog. Gumawa din ako dito ng mapapatungan ng ating lutuan para kung magluluto man tayo dito ay hindi tayo mahihirapan at wala na din ako dito gaanong materyales mga kapugi. Kaya kung hanggang saan lang matapos itong aking ginagawa ay doon lang muna. Sa wakas tapos na yung ating treehouse mga kapugi. Yan, may bako na dito para safety tayo. Ito hanggang dito lang yung ating dingding mga kapugi. Malawak na rin yung ating sahig. Yan, ito yung kalabasan niya mga kapugi. Yan. Naglagay nga pala ako dito ng papagpapag natin mga kapugi para may paglagyan tayo ng ating lutuan. May ginawa akong lutuan gamit ang panggatong na uling mga kapugi at dito natin yan ilalagay para makapagluto tayo dito, makapag-init ng tubig at makapagkape. Pinagdibay ko na rin yung mga bakod dyan para kahit paano meron tayong makakapitan. Hindi ko na ito pinataas mga kapugi para kapag magkakyat tayo dito ng gamit, madali lang natin makukuha. Ito yung kuha natin, tali. Maglalagay tayo dito ng solar light dahil mag-overnight tayo dito. Ang ganda na. Kapag matutulog tayo dito mga kapugi, lalagyan natin ito ng ilaw sa palibot. Yan. Pinutol ko na din yung ibang dulo. Yan. Para malinis na tingnan. Pati na dito. Pinutol ko na din. Ang ganda na dito. So paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Sa mga nakaabot sa dulo ng ating video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.